Topic po natin, ano pinakamagandang sleeping position para sa iyo para iwas sakit sa katawan, sakit sa leeg, sakit sa likod. Di ba minsan, paggising natin, doon na mamanhid, sumasakit ang leeg, na stiff neck na, pati mukha natin na flat na. So, napakahalaga na bago tayo matulog, hanapin yung best sleeping position para sa iyo. Meron tayong mga payo dyan. Pwede ba tihaya? Gusto mo ba tihaya? Gusto mo ba pa-side? Kanan ba? Kaliwa? Gusto mo dapa? O ito, nakataas pa yung kamay. Tuturo natin, ha? So, merong side view, merong tihaya, merong dapa. Tingnan natin isa-isa. Maraming style ng tulog. Number 1, pagtulog sa side. Pwedeng kaliwa o kanan. Ito daw ang pinaka-common. Okay? Karamihan ng tao ito ang tulog. 60%. Si Doc Lisa ganyan ang tulog. Side view. Sino ang maganda matulog ng side view? Ito yung payo natin. Pwede nyo subukan, ha? Kung bagay sa inyo, tuloy nyo. Pero kung feeling nyo, mas gusto nyo isang side, okay lang naman eh. Pero ito yung recommended lang. Side view, maganda kung buntis. Siyempre, buntis, ang laki ng tiyan, di ba? Pag overweight, malaki din ng tiyan, mataba, mas maganda rin side view. Kasi pag tihaya, minsan, nahirapan sila huminga. So, side view, malaki ang tiyan. Yung may GERD acid reflux, pwede rin side view. Okay? Ang recommended nga talaga is kaliwa. Explain ko mamaya bakit left side mas maganda. Kaliwa. Merong mga masasakit ang likod, pwede rin side view, pero inaayos natin yung unan, pati sa ulo, pati dito sa may paa. Tuturo ko mamaya kung may back pain. Yung humihilik, okay? Malakas humilik, pinakamaganda side view. Kasi kaya tayo humihilik, yung dila kasi bumabagsak sa lalamunan. Very common yung malakas humilik pag nakatihaya, doon lumalakas yung paghilik nila. Baka hindi sila makahinga, yung mga may obstructive sleep apnea. Kaya kailangan sila side view, basta humihilik. Ibang mga senior, mas gusto rin side. Bakit? Minsan kasi sumisikip na yung likod eh. Pag tumatanda, medyo tumitigas na yung likod. Kaya pag nakatihaya, minsan na-i-strain na yung likod nila. Kaya minsan mas gusto nilang side. Depende pa rin yan, ha. So ito yan, side view dito recommended. Pag buntis, left side mas gusto natin. Tingnan mo sa buntis, oh. Dapat yung unan sa ulo, medyo mataas-taas para yung leeg, pati yung likod, diretso. Okay? Ayaw mo na tatabingi siya. Yan ang gusto natin. Tapos, dapat may unan sa gitna ng dalawang hita. Para diretso yung likod. Yan ang purpose niyan eh. Yan ang pinakamaganda. Tsaka pag left side sa buntis kasi, yung atay kasi natin nasa right eh. Kaya pag nasa right, dadaganan dito sa right side, mas hindi maganda. Left side, mas maganda yan sa blood flow. Pagbalik ng dugo mula sa paa, babalik sa puso, maganda yan left side. Yung may GERD, gastric reflux, okay din. To, sa back pain, okay din side, oh. Tulad na sinabi ko, pag nag-side ka na mataas ang unan, mali. Mababa unan, mali. Yung leeg niya, oh, nasasaktan eh. Gusto mo, diretso lang yung leeg eh. Ayan. Ayan, oh, dapat diretso lang. Pati yung likod, tumatabingi. Kaya minsan, lalagyan mo ng, ayan, oh, kasi bumagsak yung paa niya, kailangan may unan sa gitna ng paa. Tapos yung unan, medyo mataas dito sa ulo. Sakto. Huwag sobra taas, huwag sobra baba. Hindi rin pwede walang unan, babagsak yan. Ang problema lang sa side view, mabilis ka maggalaw eh. Paano kung pagtulog mo, biglang natabingi ka na, nawala yung unan mo, di sumakit ang leeg mo. Yan ang problema. Kaya yung iba, nilalagyan ng unan sa harap, sa likod, para mapirmi yung tao. Dapat nakapirmi ka lang ganyang position. Ideally, left side. Pero sa back pain, pwede right side or left side eh. Kung tinatamad na kayo mag-left side, di minsan mag-right side kayo. Okay? Ang problem lang dito sa one side, di ba sabi ko maraming benefits. Sa acid reflux, okay din, left side. Minsan, lipat-lipat, pwede rin para lang hindi kayo sumakit yung shoulder. Ang problema lang sa side sleeping ay shoulder. Yan ang problema, shoulder.
Kung meron kayong frozen shoulder, masakit yung balikat mo, hindi maganda side. Kasi dadaganan mo siya eh. Nakadagan. Oo. Ako, minsan siguro 90% of the time, ang tulog ko, tihaya eh. Pero pag sawa na ako sa tihaya, o medyo na-stretch na likod ko sa tihaya, paminsan-minsan, pag di ako makatulog, sa side ako isang gabi. Pero isang gabi lang. Kasi pag sinunod-sunod mo, baka mabugbog yung shoulder mo. Ito. Bawal sa frozen shoulder. Isa pa, pag side, kukulubot. Kukulubot. Yung mukha mo, pagising mo, may kulubot. Konti lang naman. Yan. Yan ang problem sa side sleeping. Left side usually better than right side. Yan. Para sa GERD, gastric reflux, dahil sa position ng tiyan natin nasa left side. Tapos, pati rin sa dapat yung pillow, tama din. Pati pagbalik ng blood flow. Next, ito favorite position ko. Ako, ang gusto ko, sleeping on your back. Pero ito yung second most popular eh. Mas popular yung side view. Side view parang 60%. Ganun ang tulog. Back sleeper, tihaya, 30%. Nakadapa, mga 10%. So ito, 30% of the time, kasama ako dito, gusto ko upright. Diba? Saan maganda tong upright? Maganda tong tihaya kung pwede rin to masakit ang likod, diretso sa likod. Masakit ang leeg. Kung masakit ang leeg mo, maganda tong nakatihaya kasi naka-straight ka lang eh. Pero may tamang position din yung unan. Ito lang mali yung picture Mali itong ulo niya, naka-side. Oh. Dapat diretso ulo niya. Tapos yung kamay niya, mali din, nakataas yung isa. Dapat, pag natutulog ka, ideally, diretso ang ulo, kamay mo, lapat lang dito, pantay. Huwag yung ganyan. Wag yung ganyan. Kasi pa nakataas yung isa, matatabingin ka rin eh. Gusto mo nga diretso yung likod mo eh. Diretso lang, steady lang. Pwede rin nakaganito. Parang sabi ni Doc Lisa. Pwede rin yan. Kaya alam, minsan nakadagan sa dibdib. Okay? So maganda to sa may spine problem. Walang wrinkles yan. Wala kang wrinkles. Maganda ka dito. Sa neck pain, pwede yan. Ang problema lang dito, kung meron kang GERD, acidic ka, o meron kang sipon, laging barado ang ilong. Anong gagawin mo, di ba? Pag nakahiga tayo, barado ilong, di ba? Nasal congestion. Pag nakahiga tayong flat din, nag-GERD, acidic, gagawin mo, tataas mo yung unan konti. Pag may GERD ka, yan, dalawang unan. Meron din mga special na kama na bibili, na natataas na ngayon. Parang hospital bed, maganda yon. Taas mo konti, mga 20 degrees, ganyan, no? Para yung acid sa tiyan, hindi na aakyat. Kasi pag flat na flat ka, aakyat siya. Eh. Wag din sobra taas. Mga ganyan lang kataas. Mga 20 degrees lang. Tama na yan. So, pang acidic, pang GERD, pag stuffy nose, dalawang unan, a little high. A little high lang. Tapos yung unan, medyo mababa. Pag neck pain ang problema mo, sakto mo lang dapat yung unan mo. Yan, o. Sakto lang. Mas mababa konti ang unan ng flat. Pag side view ka, mas mataas ang unan. Naka-side ka eh. Di ba? Naka-side ka. So, kailangan mataas yung unan mo. Pero pag flat, medyo manipis-nipis lang. Tama-tama lang. Yan. Tapos, pirmi ka lang dyan. Okay? Ano ang problema sleeping on the back? Tulad na sinabi ko, ang problema lang dito, kung mataba, buntis, malakas humilik, minsan nagpa-flat lang dito. Yan lang naman ang pinaka-problem. Otherwise, wala naman dapat problema. Pakita lang natin, Doc Lisa, yung pagbili ng tamang unan. Yan. Very important yung unan eh. Mag-invest kayo. Merong mga memory foam, mas maganda. Ako gusto ko malambot-lambot eh. Ayaw mo yung unan na sobrang lambot na parang wala nang laman eh, di ba? Ito, bagsak yung unan niya, flat agad, kaya kita mo, naka-hyperextend yung neck. Ito, sobra taas yung unan, sasakit ng leg niya. Ito, sakto. Sobra taas, sobra baba, saktong unan. Ito, side view din, sobra taas, sobra baba, sakto. Okay, sa likod, depende rin yung kutsyon nyo. Ako, ayoko masyado. Meron ba natutulog sa sahig? Pag sa sahig, matigas masyado. Tabingi din yung likod.
Pag sobrang lambot, ako gusto ko mas malambot eh. Medyo lundol lang konti. Gusto mo sakto lang yung mattress. Kaya lang kung matigas ang mattress mo, sasakit shoulder mo tulad na sinabi ko sa side sleeper. Meron naman natutulog ng padapa. Ito, bihira to, 10%. Kung gusto mong ganito, ang problema lang dito, neck mo na ipit, di ba? Baka hindi ka makahinga, tsaka ulo mo itatabingin mo. Yung sa likod, medyo hindi maganda. Yan din ang problema. Although, hindi ka nga hihilik dito. Tsaka, actually, yung paghinga nga dapat mas maganda to eh. Mas maganda konti sa paghinga. Kasi yung, di ba sa pag merong sira yung baga, may pulmonya, hindi makahinga, pinapa-flat nga nila. Kasi nga yung baga nasa likod eh. Mas madali nga huminga nga dapat do, lalo na kung meron kang parang massage bed, merong lalagyan sa ulo mo, mas okay nga to. Kaya lang, ano? Yung COVID. Yan. Oo, yes. Okay. Pag merong pulmonya. Yes. So, yung ribs dito, mas okay sana sa paghinga. Kaya lang, leg ang problema. Nasa sa iyo naman. Nasa sa iyo. Okay? Pag stomach sleeper, bawal sa buntis, neck pain, tsaka may wrinkles yan sigurado sa umaga. Kung gusto mo talaga matulog ng flat, manipis na manipis ang unan. Diba? Nakababa ka eh, konting-konti lang. Lagyan mo konti ang tiyan mo. Ayan, oh. Kasi ito, tumatabingi yung back eh. Para dumiretso yung likod mo, kailangan may konting unan dito sa may hips o sa tiyan. Yan ang secret. Tingnan nyo. Diba tinuro ko sa inyo? Tandaan nyo po pati ito, sa side, pag side kayo pala, kailangan ng unan dito. Pakita mo, Doc Lisa. This is the most important slide dito. Kailangan, si Doc Lisa lagi may unan. Pag tihaya ako, lagi ako may unan sa ilalim ng paa. Kung may varicose veins, pwede dalawa to. Dalawa lang, dalawang unan. Kung may varicose ka. Yan ang problem. Bukod sa pagtulog, yan, dapa, yan, pinakita ko na. Bukod dito, importante din na pag natutulog ka, huwag ka mahuhulog. Common sense, pero ang dami nahuhulog eh. Ako, nahulog na rin ako eh. Bakit mahuhulog? Nanaginip, binangungot, madilim, di ba? O may dumapong ipis minsan, di ba? Kakaganon mo, natumba ka na. O hindi mo alam, galaw ka ng galaw, pag ikot mo, hulog ka na. Kaya para safe, lalo na sa malikot matulog, sino malikot matulog, taas nyo yung mag-comment po kayo, maganda may harang. Kaya kung may kama, minsan yung isa na tapat sa dingding, gusto ko yon. Tapos may silya ako lagi dito. May silya na medyo mabigat dito. At least half of my body, may silya dito para pag iikot doon, mararamdaman, uy, may black. Uy, dito. Hindi ka mahuhulog. Delikado mahulog. Babali kamay. Mababali, mapafracture tayo. Baka tumama pa ulo. So, yan ang mga problem. Minsan naman, isang option, ako madalas gawin ko to. Natutulog ako, lalo na pa nag-GERD ako. Natutulog ako sa lazy boy o yung mga recliner. Yung recliner. Wala lang ako drawing dito, recliner eh. So parang silya siya na ano. Ito parang recliner to Recliner pala to Okay to Okay. So itong recliner, natutulog din ako dyan. Ang recliner, may magaganda na sakto sa likod, maganda, sakto sa paa, okay na okay sa GERD, walang problema ka sa GERD. Ayan, oh. May, kasi mataas, kahit bagong kain, medyo mataas-taas, pwede. Kaya lang ang problema ko lang dito, sumasakit leg ko dyan. Kasi nga walang protection yung ulo mo eh. Pwede umikot yung ulo mo right and left eh. 'Di ba? Pwede mag right and left. Siguro lagyan mo ng hindi katulad ng higa. Pag nakahiga ka kasing flat, hindi gagalaw yung ulo mo masyado eh. Naka-flat ka na eh. Pag recliner kasi yan ang pansin ko, gaganon yung ulo mo. Kasi walang harang dito sa side eh, wala nakaganon eh. So yan lang magiging problema nito. Kaya minsan pa iba-iba. Pero basically ito ang gagawin natin. Okay? So sana po nakatulong tong video natin. Yung tamang position ng tulog napakahalaga kasi 1/3 ng buhay natin, 8 hours at 24 hours nakahiga tayo. Pag tama ang position natin, mawawala yung sakit sa likod, at least mababawasan yan, hindi
mapapalala. At kahit yung mga sakit nating GERD, back pain, at iba pa, mas mababawasan. Mas masarap ang tulog, mas maganda pakiramdam, less high blood, less palpitation, who knows, baka mas mahaba buhay. So, pwede kayo mag-experiment. Yung akin recommendation lang. Pero kung saan kayo pinakasanay, i-try nyo lang. Tsaka hindi naman kailangan one position eh. Minsan, pag nagsawa ka na o baka sumakit na yung katawan mo sa isang position, pwede naman lipat eh. Lipat sa isang position. Pero balik ka dun sa usual position mo. So, yung mattress, napakahalaga. Kung may mga recliner, maganda rin yon. Yung unan, pumili kayo ng tamang-tama na para sa'yo. And last pala sa neck pain merong iba na tihaya, pwede pala tuwalya lang. Minsan, pwedeng tuwalya lang manipis. Depende. Ito, minsan may ganyan, minsan tuwalya. Experiment nyo kung saan kayo pinaka-komportable. Salamat po.